Noong Hulyo 11, 1576, sumulat si Pietro de Medici kay Francesco unang dakilang Duke ng Tuscany tungkol sa aksidente kagabi bandang alas 6 na ikinamatay ng kanyang asawa. Mukhang inosente ang pahayag, ngunit isa itong kasinungalingan. Sa totoo lang, malupit na pinatay ni Pietro ang kanyang batang asawa. At hindi lang sila mag-asawa, lumaki silang magkasama na parang magkapatid. Kaya bakit niya ito ginawa? Samahan mo ako para malaman natin. Si Eleonora de Garcia de Toledo ay ipinanganak noong Marso 1553 sa Florence, Italia. Mas makikilala siya sa Italianong bersyon ng kanyang pangalan, Leonora, inalis ang letrang E. Bagamat siya ay may dugong Kastila, ang kanyang ama ay si Garcia Alabareste Toledo y Osorio, isang mataas na maharlikang Kastila na may mga titulong Marquis ng Villafranca at Duke ng Fernandina. Ang ina ni Eleonora ay si Vittoria Dascagno Colonna, isang miyembro ng isang napakaprominente at makapangyarihang pamilyang maharlikang Italyano na si Papa Martin Ikalima, pinuno ng Simbahang Katoliko Romano mula 1417 hanggang 1431 ay nagmula. Kaya't si Eleonora ay isinilang mula sa parehong mataas na maharlikang Kastila at Italyano, ngunit hindi si Eleonora pinalaki ng kanyang mga magulang. Sa kasamaang palad, namatay ang kanyang ina noong siya ay napakabata pa. Madalas ipadala ng Haring Felipe II ng Espanya ang kanyang ama upang pamunuan ang iba't ibang bahagi ng Italia na sakop ng mga Kastila. Halimbawa, noong dekada 1560, naging gobernador siya ng Kastilang Sicilia at kalaunan ay nagkaroon ng mahalagang papel sa labanan sa Lepanto. Ito ang pinakamalaking labanan sa dagat sa kasaysayan kung saan naglaban ang daan-daang barko ng Kastila, Venetian at Papal laban sa hukbong dagat ng mga Turko ng Imperyong Ottoman. Nang mamatay ang kanyang ama, naiwan si Eleonora sa Florencia at pinalaki ng kanyang mga pinsang Medici na namumuno sa lungsod. Madalas siyang tinatawag ng kanyang mga kamag-anak na Deanora upang maiba siya sa kanyang tiyahin. Isa pang Eleonora ng Toledo na nagpakasal kay Cosimo I Duke ng Florencia noong 1539. Si Eleonora ay naging tinatawag sa tradisyong Kastila bilang isang menina sa korte ng Medici sa Florencia. Isang batang aristokrata ang ipinagkatiwala sa ibang pamilya para mapalalim ang ugnayan ng mga pamilya. Ang kanyang tiyahin, si Eleonora ng Toledo, ay naging parang ina niya hanggang sa pumanaw ito noong 1562. Gayunpaman, pinalaki siya ng may pagmamahal sa hukuman ng Florentine kahit na namatay ang kanyang pangunahing kamag-anak doon. Ang kanyang tiyuhin sa batas, si Duke Cosimo, ay nahumaling sa kanyang masiglang alindog at itinuring siyang parang sariling anak kahit pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit hindi ganoon ang naramdaman ng lahat ng kanyang sariling mga anak at sa mga sumunod na taon, gagawa si Cosimo ng isang nakamamatay na pagkakamali. Makapangyarihan ang pamilyang kinalakihan ni Eleonora. Kahit muntik na silang mapatalsik at masira bilang puwersang pampulitika, mahigit 50 taon na ang nakalipas. Ang pamilya Medici ay nagmula sa kanayunan ng Tuscan, kung saan, gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, malamang na isa sa mga miyembro ng pamilya ay isang doktor o manggagamot noong ika-13 siglo. Noong ika-14 na siglo, lumipat sila sa Florence at naging makapangyarihang pamilya ng mga bangkero na nagpapautang hanggang London at Bruges. Dahil sa tagumpay sa pananalapi, ang pamilya ay naging di-opisyal na pinununo ng Republika ng Florentine noong ika-15 siglo at sinuportahan ang Renaissance. Pinunduhan sina Botticelli, Michelangelo at Leonardo da Vinci. Bata pa si Eleonora, madalas siyang naglalakad malapit sa mga painting ng Italianong masters na nakasabit sa pader ng mga palasyo ng kanilang pamilya sa sentro ng lungsod. Gayunpaman, sa kabila ng ambag nila sa artistikong pamana ng lungsod. Noong 1400, 74 nang magsimula ang digmaang Italyano sa pagitan ng Pransya at Espanya, naalis sa kapangyarihan ang pamilya Medici at tumakas sila sa pagkatapon. Noong dekada 1510 lang nila muling nakuha ang kontrol sa Florencia at pinatibay ang kapangyarihan nila sa lungsod. Noong 1532, naging namamanang Duke ng Florencia ang pamilya Medici. Kaya naman, ang amain ni Eleonora na si Cosimo ay siya lamang ikalawang Medici Duke ng Florencia. Siya ang unang dakilang Duke ng Toscana, mas mataas na titulo noong 1569. Dahil dito,
lumaki si Eleonora na nakaugat sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilyang namumuno sa gitna ng 12-dosenang malalayang duchy, republika at estado ng Italia. Ginugol niya ang kabataan kasama ang mga kilalang personalidad sa politika at sining sa korte ng Medici. Alam ni Duke Cosimo ang halaga ng pagpapanatili ng linya ng tagapagmana. Nakamit niya ang kapangyarihan noong 1537 matapos mamatay ng maaga ang pinsan niyang si Alessandro de Medici, unang Duke ng Florence. At dahil walang lehitimong anak na magmamana sa kanya, determinado si Cosimo na hindi ito mangyayari sa kanilang sangay ng pamilya. Noong 1562, namatay si Eleonora ng Toledo, dukesa na nagpalaki kay batang Eleonora bilang anak dahil sa malaria. 9 na taong gulang si Eleonora nang mawalan siya ng ina. Sa pagkawala, pumasok si Isabella de Medici, matalinong anak ni Cosimo, naging unang ginang ng Florence at posibleng nag-alaga kay Eleonora. Noong panahong iyon, nabigyan na ng dukesa si Cosimo ng 11 anak at tila ligtas na ang tagapagmana ng Medici. Patuloy na nagbantay si Cosimo sa pag-aayos ng kapaki-pakinabang na kasal para sa kanyang mga anak at mga nasa pangangalaga niya. Di naglaon, nasama na rin si batang Eleonora sa mga planong pangdinastiya. Pagkatapos, nagpasya si Cosimo na ipakasal si Eleonora sa pamilyang nagpalaki sa kanya. Pinili niyang pakasalan ang kanyang unang pinsang si Pietro, bunsong anak ni na Duke Cosimo Isa at Eleonora ng Toledo. At 1 taon lang ang tanda ng kanyang pinsan sa unang antas. Ang mga kasal ay hindi na bago sa mga dakilang dinastiya ng Europa noong panahong iyon. Ngunit ang nagpalala sa kasong ito ay mas nakakabahala. Hindi lang dugo ang pinagsaluhan ni na Eleonora at Pietro, magkasama rin silang lumaki at nagkaisip sa iisang tahanan. Kaya sa tingin ng lahat, parang tunay silang magkapatid. Ngunit bilang bunsong anak na lalaki, si Pietro ay hindi nakatakdang magmana ng dukedom. Sa panahong mataas ang namamatay na sanggol, posible siyang o anak niya ang maging pinuno ng Florence. Kaya naman, mahalaga na siya ay magpakasal ng bata pa at magkaroon ng mga anak. Ipinagkasundo sina Eleonora at Pietra noong 1568 at 14 na taong gulang pa lang sila. Hindi natuloy ang kasal hanggang Abril 1571. Ang ama ni Eleonora ay naghahanda noon, pamunuan ang malaking bahagi ng Kristiyanong armada laban sa mga Turko. Sa Lepanto, nagbigay ng 40,000 gintong dukats na dowry ang ama ni Eleonora sa Duke, halos katumbas ng 20 milyon ngayon. Ipinagkaloob ni Duke Cosimo ang malalawak na lupain at ari-arian sa anak para mabuhay ng maginhawa ang bagong kasal. Maganda ang simula ng kanilang kasal at noong 1573 ay ipinanganak ang anak nilang si Cosimino, posibleng tagapagmana ng dukedom bilang apo ni Duke Cosimo. Gayunpaman, sa likod ng mga pangyayari, hindi naging maayos ang lahat. Bagamat mahal na mahal ni Duke Cosimo ang kanyang pamangkin sa batas, hindi niya tinulungan si Eleonora nang ipakasal niya ito kay Pietro. Ang kanyang bunsong anak ay isang balisang binata na kilala sa pagiging marupok ang kalagayan ng pag-iisip. Mula pagkabata, madalas siyang marahas at nagkaroon ng maraming kalaguyo. May tsismis noon sa korte ng Florentine na pinilit siyang makipagtalik sa asawa sa gabi ng kasal nila noong 1571 at ayaw niya talagang pumasok sa kasal. Sa kabila ng mga benepisyong pinansyal at politikal na nakuha ng parehong pamilya, lalo pang lumala ang sitwasyon sa mga sumunod na taon. Parehong may kalaguyo sina Pietro at Eleonora, ngunit sinasabing sinasaktan din ni Pietro ang asawa niya. May kontrol pa rin si Duke Cosimo sa kanyang asal at nagawa niyang pigilan ito, ngunit sa huli ay namatay rin siya. Noong Abril 21, 1574 pinalitan siya ng panganay niyang anak na si Francesco na hindi naging matagumpay sa pagpigil sa magulong kapatid. Makalipas ang 2 taon, noong Hulyo 11, 1576 nakatanggap si Grand Duke Francesco ng nakakagulat na liham mula sa kanyang kapatid. Nakasulat doon, "Kagabi, ika-6 ng gabi na aksidente ang asawa ko at namatay. Kaya, kamahalan, ipaalam niyo lang po kung ano ang dapat kong gawin at kung kailangan kong bumalik o hindi." Kinabukasan, sumulat ang Grand Duke sa isa pa niyang kapatid na si Ferdinand, ang susunod sa linya ng Dukado. Kagabi, bandang 5:00, isang napakatinding aksidente ang nangyari kay Donna Leonora.
Natagpuan siyang nasa kama, na-suffocate at hindi na inabutan ni na Don Pietro at ng iba pa para buhayin siya. Kumalat ang balitang atake sa puso raw ang dahilan, na tila imposible para sa malusog na 23 anyos na babae. Si Pietro mismo ang sumakal at pumatay sa asawa niya gamit ang tali ng aso. Nangyari ito habang wala sila sa korte at nakatira sa bilya ng mga Medici. Alam ito ni Francesco, ngunit hindi niya sinubukang papanagutin ang sarili niyang kapatid sa pagpatay sa kanyang asawa sa ganoong kalupit na paraan. Sa katunayan, may mga sumunod pang mas masasamang pangyayari. Isa pang miyembro ng pinalawak na pamilya Medici, si Isabela, ay pinatay makalipas ang 6 na araw. Tulad ni Eleonora, na malapit niyang kaibigan, si Isabela ay naipit din sa isang kasal na walang pag-ibig at nagkaroon din ng kalaguyo. Isa sa mga lalaking naging romantikong karelasyon ni Eleonora, si Bernardino Antinori, isang tagapayo sa korte, kabalyero at makata, ay pinatay pa nga 6 na araw bago si Eleonora. Mukhang ito ay sa utos ng Grand Duke at tila ang sunod-sunod na pagpatay kina Eleonora, Isabela at Antinori ay ginawa bilang pagsugpo sa pakikiapid. Para sa mga pangunahing lalaking miyembro ng pamilya Medici sa ilalim ng bagong pamumuno, ito ay lubhang kontrobersyal. Sa katunayan, si Eleonora ay anak ng isang pangunahing maharlikang Kastila at isa sa pinakamahalagang opisyal sa Italia. Si Antinori bayani rin ng labanan sa Lepanto, kaya nang ipinadala ang mga liham mula hukuman ng Florencia papuntang Roma at Napoles. Sa mga sumunod na araw, pinalabas na namatay si Eleonora sa isang kakaibang aksidente. Kakaunti lang ang naloko. Si Francesco, na pumayag sa pagpatay kay Antinori, ay malamang na nainis sa kapatid niya dahil sa walang pakialam nitong pagpatay sa kanyang asawa. Ngunit hindi niya ginusto na ipakulong siya. Ang ama ni Eleonora ay namatay sa Napoles, makalipas ang 1 taon, na hindi nagawang maghiganti sa kahit anong paraan. Sa katunayan, ang relasyon niya sa kanyang anak na matagal nang wala ay palaging malayo. Nabigla ang hukuman ng Espanya sa balita, kaya napilitan si Francesco na aminin ang totoo kay Haring Felipe II dahil sa tumitinding pressure. Sabi niya, nabanggit ko sa liham ang aksidente ni Doña Eleonora. Kailangan ko pa ring sabihin kay kanyang katolikong kamahalan na si Don Pedro, ang aming kapatid, ang kumuha ng kanyang buhay. Dahil sa pagtataksil at hindi nararapat na asal niya bilang babae, nais naming ipaalam kay kanyang kamahalan ang katotohanan. At sa unang pagkakataon, ipapadala sa kanya ang mga tala ng paglilitis kung saan malalaman niya kung gaano katarungan ang naging dahilan ng pagkilos ni Don Pedro. Ang pagpatay kay Eleonora ay isinulat ng kilalang pari at musikero sa Florencia na si Agustino Lapini na may mahalagang tala-arawan ng mga kaganapan sa lungsod sa loob ng dekada. Dito, sinabi niya tungkol sa insidente na si Eleonora ay may edad na 21 maganda, mahinhin, magalang, kaakit-akit, mabait, at higit sa lahat, may 2 mata sa kanyang ulo na parang 2 bituin sa kanilang kagandahan. Lahat ay nagsabi na siya ay pinatay. Siya ay inilibing ng may mga ritual sa San Lorenzo. Kaya, sa kabila ng mga pagsisikap ng pamilya Medici, na pagtakpan ang nangyari. Nalaman na ng buong lungsod na si Eleonora ay pinatay. Bagaman marahil hindi pa lubos na alam ang lahat ng detalye ng brutal na paraan ng kanyang pagpatay ng kanyang asawa. Magkahalo ang pamana ni Eleonora sa pagdaan ng mga siglo. Sa panimula, ang nag-iisang anak niyang si Cosimino ay nabuhay lang ng 1 buwan at namatay sa sakit noong sanggol pa, na karaniwan noong ika-16 na siglo. Ibig sabihin, nawala na ang posibilidad ng Medici na tagapagmana mula sa maikli at marahas niyang kasal kay Pietro. Si Pietro ay wala nang naging lehitimong anak pa, bagamat marami siyang naging anak sa labas ng kasal. Sa halip, ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay hanggang 1,604 bilang palaging pabigat sa kanyang pamilya. Siya ay magastos, pabago-bago ang isip at kadalasang nagpapalipas ng oras sa korte ng Espanya, palaging humihingi ng pera sa mga nagpapautang para sa kanyang maluho na pamumuhay. Ang kanyang kapatid, si Grand Duke Francesco, ay ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang ilayo siya sa Florencia. Bagamat paminsan-minsan ay nagpapakita si Pietro upang humingi ng pera mula sa yaman ng pamilya para mabayaran ang kanyang mga utang. Hindi na nakakagulat, tinakpan ng pamilya Medici ang nangyari kay Eleonora. Isang bagay na labis na kasira sa kanilang reputasyon kahit sa marahas na pamantayan ng Renaissance Italy. Sa mga nakaraang dekada, muling nabuo ang kanyang kwento
dahil sa pag-aaral ng ilang historiador sa mga kababaihan ng Medici. Isang posibleng larawan niya na ipininta ng Italianong pintor na si Alessandro Lauri ay nasa Museum of Fine Arts sa Vienna ngayon. Maaaring ito rin ay larawan ng isa sa mga anak ni Duke Cosimo. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood ng video na ito tungkol kay Eleonora ng Toledo. Sana ay nahanap ninyong interesante ito. Ipaalam ninyo sa akin kung ano ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay at kwento sa ibaba sa mga komento. At kung gusto ninyo pa ng mga ganitong video, sabihin ninyo rin sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong mapanood ang mga upload ko. Hanggang dito na lang muna. Magkita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat.